At ako na, sunod adlaw. Basta to, Domingo ba to bro, no? Basi pohon Domingo, pwede na sila nga, balik ta po rin Domingo, ganahan mo, nga, mong pahayag yun sila, yung mangutana ta. Pero karon kay napoy kapulian, nga dinali sila, so pangutana lang nila. So, at sila na lang mo pailas lang ko galingon, no? Basta kay sa Seventh Day Adventist ni sila. Okay? Atong atagan sa pagpakpak atong magigsoon. Ari ka bro, ari ka. Nya, inapangutanan mo, atupang lang kato kay maigo ka sa camera. Di maklaro mo kagwapo o magtalikod. Sige lang. Wapo magyapon. Pwede ka sa kasaas. Ato, mas papaw. Mas mayo. Okay, unas tanan, mayong gabi sa matag usa kaninyo. So, sa dili pa ko mangutanan ni Pati Darwin, ako di ay ipaila ang akong kaugalingon, no? Isip usa ka yanong membro lang ko mga kaigsunan sa Seventh Day Adventist. O gani, General Conference. Gani, kailan ni sila si Brad Paul, si Bro Kaloy, si Brad Mars, o sa uban mga kaigsunan. Kani mga taga-Sagbayan nga mga CFD kay kasagaran mo ari man gyud ko diri kay magka istorya pod mi panagsa sa mga CFD sa Sagbayan. So sa di pa ko mangutana, ako sa i-clarify nga okay ba nga akong pagtahod sa inyong pare, ako lang tawgon og brother? O mo na number 1 nya. Okay ra brad, ay lang sister. Di lang sister, okay. Bitaw. Kay makita man gyud po nato. So karon ang ikaduha kanang okay ra ba sa imuha bro Darwin nga kung pananglit og naay malain sa pangutana, makahimo ka ba sa pagsulti nila sa pagpasabot nga dili angay nato ikalain ang mga pangutana? May problema bro. Welcome kay ka. Okay, salamat kayo. Ay kata. Okay. Kumbati. So, last question. Mo okay ba ka si Brother Darwin nga sa di pa motubag og qualification sa pangutana do na sa categorical? May problema. Okay ra. Okay, salamat. Susugdan ako pagpangutana bro Darwin. So, diha sa Biblia, sumala sa mga nasulat sa Biblia. Mga tuman ba ang tanan nga mga panghitabo inigbalik sa Ginoo kung moabot na siya dinhi sa kalibutan? Mga tuman ba kung moabot na ang Ginoo, mga tuman ba ang mga panghitabo inigabot sa Ginoo? Mga tuman ba na? Yes or no? Unsa man nga panghitabo, bro? Kay qualify na to unsa nang mahitabo? Panagna, may pasabot nimo? Kana. Panagna ba sa Ginoo matuman ba? Sa pagbalik niya, Sa pagbalik Brother niya. Win, sa umaabot Yes. ba nga? Moabot siya, inigbalik. Mga tuman ba mga panghitabo? Yes. Ay specify yung sa mga okay, daghan man panghitabo ron. Una nga before ko mo yes, unsa man nga specific ka panghitabo? Okay, ang akong point nga sa pag-abot niya. Dili nang wa pa siya moabot. Kanang moabot siya ba? Unsa man mobalik siya, matuman ko nga mobalik siya kay ang tulo man na ka misteryo sa pagtuo na mingon ng pare. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa itubag ninyo. Si Kristo na matay, si Kristo na banhaw, si Kristo mo balik nganhi. So munang tulo ka misteryo na to. So natuman ng duha. Ang una, si Kristo na matay, check. Si Kristo na banhaw, check. Ang ikatulo, wa pa matuman. Mo na ipasabot nimo, Brad. Okay. Matuman nga mobalik siya, wa ta kibaw kanon sa. So kaning mga salamat Brother Darwin. Kaning mga panghitabo sama sa pagsunog sa mga tao. Mga panghitabo nga moabot ang Ginoo sama sa pagsunog sa mga tao. Matuman ba ni? Mga tuman ba ni? Inigabot gyud sa Ginoo? Yes or no? Munay point nako, Brother Okay, Darwin. salamat kay bro. Matuman ba ni nga sunugon ang mga tao, no? Matuman in a sense, yes. Kay doon na may maimpyerno. Maimpyerno mo kinabuhi nga kalayo nga way pagkapalong, di ba? Duha na sila. Langit o impyerno. Ang nature sa duha eternal. So unsa nang duha? Eternal. Way katapusan. Way katapusan nga kalipay, way katapusan nga kasakit. Pero asa mang purgatorio ana father? Nganong wa man maapil? Kay ang purgatorio ay temporal. Unsa ang purgatorio? Temporaryo, dili siya eternal. So sa katapusang mga adlaw duha na lang. Langit o impyerno. Sa pangutana niya, mukunik man ni baboy rong tawtod. Batay ha? Ikunik ni baboy, kutlo ni Isayas. Pero ato lang ang tangan, di basig nasayop ko. Di ba? No, judgmental na bugay ta. No. Muna nga, kay kuyo ni mo kunik ni baboy.
Okay? Atong pakunikon dayon, atong pakutluon sa Isayas. Okay, bro. Sunod pangutana, bro. Okay, salamat Brother Wayne. So, imo mang request nga i-connect tani sa baboy, ato na lang i-connect, no? Sige, ato na lang i-connect karon. Akong basahon ang sulat sa Isayas kay request man niya. Mura magngit-ngit. Are, kani. Sa Isayas kapitulo 66, bersikulo 15, paingon sa 17, nining version nga Adunay Deuterocanon version Bible Catholic. Matod pa diri, kay makita ninyo nga moabot ang Ginoo taliwala sa kalayo, dala ang iyang mga karwahe nga sama sa alimpulos aron sa pagpahungaw sa iyang kapungot o pagsunog tungod sa iyang kalagot. Kay ang silot sa Ginoo ngadto sa mga tao ipaagi niya sa kalayo og sa iyang espada o daghan unya ang iyang mga mapatay. Nag-ingon ang Ginoo sa 17, mga matay kadtong nagbalaan o naghinlo sa ilang kaugalingon aron mangadto sa mga halaran sa mga Dios-Dios, kama, og ingon man ang mga nagkaon og karning baboy, mangilaga og uban pang hugang mananap. So tinaw na dungog sa duot, bagang duot sa katawhan, nga naay gimension, mo-premise ako, bro, Darwin ha. Naay gimension nga mga matay kadtong pinaagi sa kalayo, sunugon. Kadtong mga naghinlo sa kaugalingon og nangadto sa halaran sa Dios-Dios, og nay kamadre nay kamaya og ingon man ang mga nagkaon og karning baboy og uban pang hugaw mga mananap. So nitubag man kay yes, Brother Darwin ganina nga mga tuman ang tanan nga panghitabo nga inigbalik sa Ginoo umabot siya nga pangsunugon ang mga nagkaon sa baboy. Ang pangutana, masig malain mo ha. Kasi pa rin, bro. Ang pangutana, nganong nanudlo pa man ang pari sa mga Romano Katoliko nga ipakaon ang mga hugang mananap sama sa baboy, nga sunugon man di ay nga niuyo naman kaganina nga sunugon ang mga matuman ang mga panghitabo inigbalik sa Ginoo sa pagsunog. Nga naman, common question na. Salamat kay Pinangga, no? Naro ba litson siguro niya? Delikados patataruin ba kay mukaon ra yun ning baboy, no? Pero bro, before ko mutubag bro, wa jud ka kakaog baboy? Sauna before ko na Adventist. Magdungan ta ning sunog. Naigi ingon nga kung maghinulsol. Mutubag pa ko. Sige. Bro, no? Magdungan na itan no? Pero atong sabton ang balaang kasulatan, di ba? Ang ilang kutluon jud puro Old Testament. Di ba? Ya si Kristo man ang katumanan sa tanan, ug siya pod ang mohatag og husay. Kinsa man ang katumanan? Kinsa katumanan? Si Kristo. Labaw pa siya sa propeta. Labaw pa siya ni propeta Isaias. Mo nang aron mahusay ning tanan atong pangutan-on si Kristo. Kay next kaon kuno natos baboy mahugaw man ta. Di ba? Unya unsa may sudan ninyo unya? Patay mo no. Okay, ato ning tinawon kay daghan ra bang nanindag baboy diri sa likod, no? Di na niya mo mamalit, no? Ato basahon ang gisulti ni Kristo sa Marcos kapitulo 7 bersikulo 15 ngadto sa 19. Pamati kamong tanan og sabtan ninyo kini. Unsa gingon ni Kristo? Pamati kamong tanan. Apil na si Brad Wilson ini, no? Brad, pamati og dili mamati. Sabtan ninyo kini. Okay. Sabto na to, brad, ha? Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Ini kaon niya sa baboy, masod sa inyong baba? Uy, si Kristo may ningon ani, brad, nga dili ini makahugaw kaninyo. Okay nang kaini mo ham-ham taglitson ini, no? Ang makahugaw sa tao, mao katong mugula kaniya. Katong mga pamalikas, katong pagdaot, mga marites ug mga mirasol, mao nay makahugaw sa tao, dili na day pagkaon ang makahugaw panahon ni Kristo. Si Igsoon, panahon pa ni Propeta Isaias. Mao nang ato siyang dadon sa panahon ni Kristo. Unya, gidugangan pa ni Kristo. Okay, tiwas na to ha. Bisan unsa, ang inyong panabot sama, nangasaba na si Kristo, kay wa man kasabot ang mga apostoles. Kaya di lagi sila mga baboy, ang mga apostoles. Tungod anang Old Testament context, kaya iyang gikutlo. Hadlok silang masunog oy. Ningon na po na itong Ginoo. Sa dihang mibiya na siya sa panahon ng katawhan, misulod sa balay, gipangutan na siya sa iyang mga tinunan mahitungod sa maong panultihon. Katoy ang ingon ba? Ang tanang musulod sa baba di makahugaw. Ni ingon na pud ang mga apostoles, wa man sila kasabot. Sa unsa man jud to? Tinuod to kay mga una mi ba? Lami na kay kaog humba. Nya labi nang kanang mga kanang mitong kuan, lami kay pagkatimpla. Kaganina humba man akong sudan. Sos, akong gibahog ang kanang mitong una. Sus, kalami, Brad. Nya, naminit pa rin sa kung kuan ba. Kalami gayud sa baboy. No. Mo nang niingon ang mga apostoles, unsa man jud to? Tinuod to mga una ta.
Mo na nangutana sila pag-usab. Di ba gisulti naman ni Kristo ang tanan musod. Tanan ha? Wa Simon, ang pipila lang pagkaon nga musod may di makahugaw ninyo. Unsa gingon niya? Ang tanan. Ningon na po siya. Bisan unsa. Bisan unsa ang kande, general. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa gibalik te po diya. Bisan unsa. So ang baboy apil na kay bisan unsa man. Di ba? Kaon kag baboy, apilis bisan unsa. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Iditso na to sa 19. Kay di man specific na Lord. Klaro jud, aritas 19. Okay. Pareha ba tag Bible bread? Kay ang pagkaon dili man mosulod sa iyang kasing-kasing. Unsa di ang pagkaon baboy? Mosulod ba ng imong inikaon ng baboy mosulod sa kasing-kasing ang baboy? O dili, no? Munang giklaro ni Kristo. Ngadto sa kun dili ngadto sa iyang tiyan ug mugulwa sa iyang lubot. Tinuod dili makahugaw kay muguwas naman. Okay, sunod. Ato na pong tiwason pagbasa. Sa pagsulti ni Jesus niini, iyang gipahayag nga mahimo ng kanon ang tanang pagkaon. Mo nang unsay hiding ni Kristo? Pamati kamo og sabta kini nga pagtulunan. Mo nang Brad, kami mga una jud mi kay nganuman niingon man si Kristo. Ang bisan unsa nga pagkaon nga mosud sa baba sa tao dili makahugaw. Mo nang dili na ta maimpierno man kay sunan kay giklaro ni Kristo. Busa sa pagsulti ni Kristo niini, iyang gipasabot nga pwede na kanon ang tanang pagkaon. Mo nang alkansi ka, Brad. Kami lambi na kayo. Pero nakakaon man ka, no? Mo sa una. So, kung maimpirno sa ni Brad, dungan di tayo ni. Nakakaon na ni siya, no? Sunod pangutana, Brad. Salamat kayo sa taas nga tubag, no? Ni Bro Darwin. So, sa di pa na ko i-follow up a question. Sa una, tinuod nakakaon ko baboy, karning baboy, pero naigiingon sa Ginoo sa Biblia. Sa Marcos 16:16. Unsa giingon diha? Kung mutuo og magpabautismo maluwas. Kanang pagtuoha nga ikaw nasayod niya kana hugaw, ako namang nasayran niya hugaw siya og hangtod karon. Pwede ba nato mabasa asa tong para ko nang kuan bro, kanang puwang nga bag. Akong i-follow up, Bro Darwin, sa imong gigamit nga bersikulo. Sa Marcos 7, gigamit man nimong bersikulo ha, agig tubag sa akong pangutana nga ngano nga nanudlo pa man ang mga pari sa Romanong Katoliko nga ipakaon ang hugaw mananap sama sa baboy. Karon itubag ka sa Marcos 7. Karon diha sa Marcos 7, sa pag-ingon ni Kristo nga malinis ang tanang kanunon. Kay naman na sa 19 bersikulo 19, malinis ang tanang kanunon. Sa pag-ingon ni Kristo ana, unsa may background sa istorya nga gipangkaon sa mga apostoles, nga giingnan ang mga apostoles nga nikaon sila hugaw. Unsa may background ng istorya? Unsa may ilang gikaon? Karning baboy o tinapay nga wa sila manghunaw sa ilang kamot? Kuha siya nga pangutana, kining multiple choice ni siya. Okay, salamat. Matay pangutana nimo, Brad. Unsa man, akong usbon, sa paggamit nimo sa Marcos 7, niingon man si Kristo sa imong pamahayag diha, nga malinis ang tanang kanunon. Sa pag-ingon ni Kristo nga malinis ang tanang kanunon, unsa may background nga istorya ana nga ilang gipangkaon nga nakaingon si Kristo nga malinis ang tanang kanunon? Ang mga mananap nga hugaw sama sa baboy o ang kanini ang pan nga nagkaon sila nga wa manghunaw sa ilang kamot? Alog og patinaw. Salamat kayo, bro, no? Ang context ini kinang hunaw sila padung sila mukaon, no? So daghan man, klase-klase man ang pagkaon. Mo na nga, kabantay mo itong prodigal son? Katong prodigal son, nag-aliman ng tawag baboy. So dito sa Holy Land, doon na dyan baboy, yung galimahan. Diba? Mo na nga, giklaro din dili lang pagpanghunaw, kundi pagkaon ang gi-highlight ni Kristo, diba? So apel to yung gingon nga panghunaw pod. Pero gipakapinan ni Kristo. Nga bisan unsa nga inyong kanon. Wa man siya yun, bisan unsa inyong gihunaw ha? Bisag nang hunaw pa mo, nya baboy na. Ningon man siya, bisan unsa nga musud sa baba, dili na makahugaw kaninyo. Unya, atong balikog basa bro ha. Kining 19 god pagkaon na jud ni. Okay? Ningon ang atong Ginoo kay ang pagkaon dili man mosulod. Lalo kayo ha, dili mosulod sa iyang kasing-kasing kundi dili ngadto sa iyang tiyan. Ug unya mogula usab sa iyang lubot. Sa pagsulti ni Jesus niini, ano na? Iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Sa ato pa dunay gibawal sa una. Pero karon nihatag na siya og commandment nga pwede na mahimo og kanon ang tanang nga naman, gibawal lagi ang baboy. Atong pakapinan si Brad. Sa 1 Corinto 10:25. Paminaw mo ha? Makahimo kamog pagkaon sa bisan unsang karne
nga gibaligya diya sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Unsa to? Uy. Makahimo kamo pagkaon sa bisan unsang karne. Asa? Gibaligya sa merkado. Dinhi sa to merkado na baboy wa? Uy, pwede day. Na 1 Corinto 10:25. Mo nang Brad, sa imong pangutana, nga sa context ana, duha. Panghunaw ug ang pagkaon. Connected ba na sila? Okay, sunod pangutana pinangga. Sunod pangutana, follow up. Kay nahibaw man day ka Bro Darwin nga kining ang issue di ay diha. Ngano nga nakasulti si Kristo nga mahimo ng kanon ang tanang pagkaon tungod kay nangaon sila sa paan, way karne ha nga mabasa. Sa paan nga wa manghunaw sa kamot. Way panghunaw-hunaw. Muna ningon si Kristo nga di na makapahugaw kaninyo. Kay ang issue ang context day ana nahibaw day si Bro Darwin nga paan ang gipangkaon pero wa lang sila manghunaw. Oh. So karon kay niingon man siya nga dito kuno sa Holy Land namuhi kuno baboy. Nahigibutan to. Ingon niya, naka-record na. Sa Holy Land na ako noy nagbuhi tog baboy. Pero ang pangutana, apil ba kaha na sa ilahang kiniang ihatag nga pagkaon, isip kanang pagkaon ngadto sa mo order. Ibutan tagina na ba nga nay mangaon. Mag-ihaw sila baboy para ihatag nila nga ipakaon na. Amo na akong pangutana, Bro Darwin. Ako kasabot sa imong pangutana, Brad. Oo. Ang pagbuhi, sige atong klarohon. Ako Kay kasabot. di ba niingon man kaganina nga dito sa Holy Land nay namuhi og baboy. Oo. Oo. Ang pangutana dito sa Holy Land, ang baboy gitugot ba isip ipakaon ba ngadto sa Holy Land ha? Kay nag-point siya word Holy Land. Dito sa Holy Land, unsa may ilahang pagsaysay mahitungod anang baboy? Ipakaon o hugaw? Ang tubag, mga kaigsunan dito sa Holy Land, mga Hudyo man to. Di man sila makaog baboy ang mga Hudyo. O niya, di man ka Hudyo. Kristiyano naman ta. Follower of Christ man ta. We are not follower of the Jewish law. Muna kalainan, no? Ang mga Hudyo region mga og baboy kay Hudyo man sila. Munang pasabot ni Kristo dinhi ang mga Hudyo. Mao mo to una niya mga apostoles Hudyo man to. Munang si Apostol San Pablo Hudyo sad, mingon siya 1 Corinto 10:25, pwede na ninyong kanon ang tanang karne nga gibaligya sa merkado. Hudyo man to. Kay ang mga sumusunod ni Kristo nga mga Kristiyano, mga Hudyo nga himong Kristiyano, mokaon na sa tanan nga gibaligya nga karne sa merkado. Munang ang gisunod ni Igsoong Wilson, ang mga Hudyo, wani mo sunod ni Kristo. Kay wa mamati ug wa pud sabta ang Marcos kapitulo 7 hangyo mas Kristo nga pamati kamo og sabta. Kaya ang mga sumusunod ni Kristo, dili na nila issue ang pagkaon sa dili man issue nila pagkaon. Kundi ang issue nila ang atong purity of intention. No. Amen. Sunod pangutana bro. Sunod pangutana. Kay niingon man ka Bro Darwin nga dili na issue sa panahon ni anang Kristohanon ang mahitungod sa pagkaon. Buot baday nato sabton karon. Nga diha niya nang imong gipanggamit nga teksto kay Kristohanon naman ka nga panahon karon. Buot baday nato sabton nga walay gisulti sa inyong labaw nga mga pari mahitungod sa paglapas niya ng pagkaon. Inana, wala nagkahiusa ba kaha ang inyong pangatarungan sa mga labaw ninyo ha kay I know nga labaw po ka pero napa may mas labaw, di ba? So sa inyong mga labaw, mao basab ka na ang gisulti nga dili na issue ang pagkaon panahon sa Kristohanon diha sa New Testament. Okay, salamat kayo igsoon, no. Dili na jud issue nato ang pagkaon karon. No, sa first century kuan sila naglalis. Kunang ang mga apostoles dingon, 1 Corinto 10:25, pwede na jud nyo kanon ang tanang gibaligya nga karne sa merkado. Dis merkado nato nay kaming baboy wa. Ingon man San Pablo, pwede na kanon. Mo na nga sa first century na nasulbad na nila. Ang wa pa kasulbad na ang mga Sabadista pa. Kay nga naman, puro ra jud ni kaon nila o igpapahulay, no. No, human lang kaon, igpapahulay dayon. Moro na ilang topic. Sunod na igpapahulay na po na sunod pagkutana ron, no. Mahutdan nigpagkaon, ditso na nagpahulay. Moro na ilang major doctrine, kaon og pahulay. Mana nga di maayo kay mahimot ang tapulan ini sira tag pahulay, sira pug kaon. Ningon dinhi sa 1 Corinto 8:8, hinuon ang pagkaon dili makapaduol kanato ngadto sa Dios. Unsa to? Hinuon ang pagkaon dili makapaduol kanato ngadto sa Dios. Dili makadaot ang dili pagkaon niini o makaayo ang pagkaon niini. Sa to ba dili na isyo ang pagkaon sa unang mga Kristiyano. Kay ba mo kanus aning ilang pagdili og di pagkaog baboy si Ellen G. White ni kaog baboy. Si Ellen G. White founder sa Seventh-day Adventist Church. Oh. Unya, sa pagtukod niya, mga 18th century lang ni.
Kining ilang pagsupak-supak o pagkaon og baboy. Nya wa man Seventh-day Adventist 17th century. Mo na nga bunga ra jud ni sa sayop ng panabot ni Ellen G. White. No, usa ka babae. Bawal baya mahimong mutudlo ang babae sa panahon sa mga apostoles. Nya nahimo naman ng founder nila. Mo nang kining ilang grupo unbiblical. Nana sa 1 Corinto 14:34 dili ko mosugot nga ang babae mo mando sa tibok iglesia. Ngano man kinahanglan ang babae obedient sa iyang bana. Kay kung mumando na ka sa Ministry of Exorcism, kana ding mo control kasi mong bana, curse day na. Uy, mga asawa. Ako na botre. Ana? Curse day na. Aron masumpa ang curse sa demonyo, ayaw labaw sa mong bana. Pwede ka ma-express sa mong sentiment with great respect. Dili ka magbuot sa mong bana. With great respect. Kay curse day na. Kada bitong ikaw na magbuot sa mong bana, imo na lang diktahan imong under desire. Curse na. Uy. Unsaon man nato na, mga bana nga ni karon, pakan-an ninyo og ubi kanunay ang inyong asawa. Ngano man para mahimong obedience. Sugod karon pa kan-a og ice cream nga ubi jam, ubi flavor. Parang ma-obedience, no? So karon, unsaon na to pag-break ang curse sa mga babae? Obedience. Mo nang sa Biblia, kinahanglan mo tahod ang asawa ngadto sa iyang bana. Unya unsa man poy curse sa lalaki? Ang curse sa lalaki irresponsable. Di nakahuna-huna sa iyang pamilya. Muna'y curse sa mga bana, sa mga lalaki. Makainom na, isa pa nga, Brad. Isa pa nga, Brad. Isa pa nga, Brad. Naimo lang isang banga. Pre, one for the road, pre. Sige, one for the road. Pre, one for the road pa, pre. Naghan naman ni pre. Paghuman, where is the road, pre? Kay irresponsable na, curse na. Wala kay sustento sa imong anak, curse na sa demonyo. Unsay buhaton nato? Authentic love sa bana ngadto sa asawa, no? Wala mga bana nga niya dinhi karon, ayaw na mo tan-aw sa mga legs nga mga puti. At tumutan-aw sa legs sa inyong asawa. Agwantaha lang bisag luod. Kay makalangit na mga asawa, anha mo tan-aw sa inyong bana, bala nang luod. Agwantaha ra jud, no? Mo na ang wa ko no uyab. Ingon si Brad Belwart, no? Pamili na lang Brad Belwart, no? Mo na nga katawhan sa Dios kanya dinhi karon ang pangutanan ni Brad, wala na issue sa atong panahon karon. Mo na nga tinga bitaw ko puro ni kaon og igpapahulay ang issue sa atong mga pinangga nga igsoon. Wala kailang pangutanan bro, puro ra kaon? Lahi na pod. Zero tag kaon, gutom na taan ron. Akong i-follow up kay nindot kay follow upan si Brad Marson ni katawan. So, salamat kayo Bro Darwin sa nindot nga tubag. Basig na pa ilang mga ba? Yato ilay limit. Basig na pa mga pastor nga ni adin ni karon tunggaan pug panahon. Okay? Okay? Wa na ilang Bro Ryan na? Duo lang mo diri nas Bro Ryan diri ato MC. Unya, limitan na nato kay gaan po na to chance ang uban mangutana. Okay? Kay puro ni kaon. Pila na lay kuwang pila na lay kuwang nga pangutana. Usa na lang. Usa na lang. Usa na lang. Usa na lang. Mga Katoliko to papagutan kamong mga Katoliko kay puol ning si kaog baboy kining luod ding humba si kaog baboy no. Sige, so, sige bro, usa lang pagutan na kay pagutan to mga Katoliko. Sige. Last question naman lang ko no, so limit. So karon kay ni nadungog man gyud niyo no sa gisulti ni Bro Darwin gid no nga dili na isyu sa panahon karon. Ang bahin sa kini ni ang pagkaon sa baboy mo na iyohang nadungog. So karon atong basahon. Kaning basahon nga sulat ni Bu Sanchez. Year 2020 pa ni siya mga kaigsunan, mga higala. Kunya, ningon man si Bro Darwin nga dili na kuno issue karon ang mahitungod sa pagkaon sa baboy. Atong basahon kung nagkahiusa ba ang ilahang pangatarungan ni Bu Sanchez o sa uban nga mga labang pari pa ni Bro Darwin. Doon naman ni napo ka contributors nga mga nagsulat ani nga mga pari. So ato lang ning basahon ning last naman no. Matod padre, Bu Sanchez, Bro Darwin, matod padre. Culture? Culture and social norms in the time of Jesus and until now, lockdowns on dogs and pigs, they are both considered unclean. Pig meat is non-kosher and not allowed for consumption. So kini karon ang question. Ningon mangod ka Bro Darwin nga dili na issue sa atong panahon karon ang paghisgot sa pagkaon sa karning baboy. Nasayop ba day ang sulat sa inyong libro? Tingali wa maton ini Bro Darwin no? Silang atong tagagpanahon nga tun-an no.
nasayop ba day ang pagsulat sa magsusulat ni ana nga naa pa day ang issue mahitungod sa pagkaon sa karning baboy nga until now 2020 ha culture ana dia dogs and pigs they are both silang duha both considered past tense unclean until now. Considered na nadaan sa una pa di ay sa panahon ni Kristo ug hangtod karon issue sa 2020 nga pagkasulat. Ang pangutana, Brother Win, nasayop ba di ay ang kinini ang nagsulat ana kay imo lahi man kay wa pa ma-issue sa wa na issue ana karon ya sa iya until now issue pa mangyapon? Salamat kayo bro, no? Narantubag sa iyang sa iyang gibasa. Ato ko iyang gibasa mao to'y tubag wanang pamati og samton jud nanto. Okay? Atong balik og basa, culture and social norms in the time of Jesus. Sa ato pa, panahon ni Kristo, ang kultura o ang social norms in the times of Jesus and until now. Kaya nga naman, di man sila Kristiyano dito. Uy. Mga Hudyo man sila dito. Ang mga pilgrim site may mga Christian. Kato, kaon sila baboy. Hindi to mahugikan. No. Katong mga Kristiyano, mga og baboy, oy. Pero ang mga Hudyo, until now, di mga og baboy. Di mabuti na akong itubag ganina, naminaw pa ka. Di na nimo yung follow up. Look down on dogs and pigs. Di man sila mga mga Hudyo. Ang mga Hudyo. Pero ang mga Kristiyano dito, kinananay, oy. Kinananay baboy dito. Ang ilang kultura, referring to the Jewish culture and to the Jewish norms, social norms nila. Dili sa Christian norms. Dili sa Christian culture. Nasabtan ninyo? Mo na nga, out of context town ato pinangga, no? Pig meat is non-kosher and not allowed for consumption. Kaya naman, mo na kultura sa mga Hudyo. Di yun sila mukaon, antod karon. So ang gisunod nila, dili si Kristo. Ang kultura o social norm sa mga Hudyo. Nasabtan ninyo? Klaro ra? So, wala ilang mangutana kay palingkodon sa natos Brad, kay gan panatog panahon ng uban, kitag sa rami kaari, di ba? Okay? So, bro, likod sa Pero bro. ugway mangutana, Brother Win, pwede ra. Likod sa kadari, bro. Okay. So, atong gaag chance ang uban, salamat kay Brad Wilson. O, lingkod ka dari, Brad. Lingkod diri kay, pagkanoon ka na magbaboy, ikaw man, no? Oy, ang sabarista nga si Pastor Chris Bacalares, ningon siya, nga ang bata, dili tao. Ang ilang head dito sa Cagayan de Oro, ang bata kuno, dili tao. So, kining baktin, di pa ni baboy. Mo nang Brad, pwede pa mamukaon sa baktin, kay nag-prepare man si Padre Pulog, litson nga baktin. Pwede ba tamagaon na no? So, way mangutan na lain, kining lain na pod. Kay puuling kaon. Dahil ta. Puro pagkaon. Ay, dali. Dali, Brad. Ipaila ang imong ngan, imong o imong Christian denomination igsoon? Kaila kong papa mo. Ah, sige. Nagbayan na po ko, kaila mo na ako sa garan. Sa yuta niya sa baboy, pagkaon. Bro, unsa Ako unsa isa? bati, ha? Bro, Ako bro. nabati. Ganito bro. Kasi nga nimo Si Joe Navarro. unsa imong tinuhuan? Sobrang Grace Baptist ko, landmark. Asa Batista? Dili po ko, dili ko. Ah, Baptist eh, Baptist. Dili Sige, ko bro. Bible Baptist, dili ko Perimeter Baptist. Landmark Baptist, Ana Baptist. Kaya na siya. Lahi po na pamador. Landmark Baptist. Sige bro. Pangutana. Sige kanto nimo Brad. Joe Navarro. Brad Jun. Ah, sige bro. Pangutana. So, na, bro. nadungog na ko ganiha sa imong gibanggit nga may tungod sa baboy. Sa akong pagkabasa sa Bible, the whole part of the Old Testament time, Padol bro, padol. inyani sa itabo, ang Diyos ang nagsugo, dili ko sa barista, ang Diyos ang nagsugo nga dili ipakaon ng baboy. Inyani siya. Akong nakita nga ang Diyos, He's all-knowing God, He's the sovereign God, He knows everything, wa pa ka matao na ibaw ng Diyos. Nakaibaw ang Diyos unsay tamang pagkaon, saktong pagkaon. Di na ipakaon ng way himbis, ang ipakaon may himbis ra. Dili sa ko sa barista, pabor ko sa barista. Pero mas gusto ko, inyani ang Diyos, patunga rin ko. Sige. Ato, nakita na ko si Sir Darwin. Makita na ko sa Facebook na siya. So, inyani siya. Para makita niya kung now. Wa masayop ang Diyos. Siya ang nagsugo nga di ipakaon ng baboy sa mga Hudiyo. Di ba? Act chapter 15, mabasa niyo sa meeting diya sa church. So, ang baboy, kung one kauno ni mo, 2 times ko nagseminar doktor sa St. Luke. Bro, pwede direct to the question lang bro kay Ayan sa di. Ang sugo, ang ganiha, direct to the point lang, ang bro. tao ganiha. Parang nakita na ko, ang Diyos wala na. Ang Diyos ang nagsugo nga di pakaon ng baboy. Manya, Pero pangutana, kung bro. mukha mong baboy, di po sala mukha baboy. Kaya wa man maingon ng Bible. Kung mukha kang baboy, may impyerno. Ang pangutana mo siya, kinsay nagsugo nga ang baboy di pakaon? Ana, kinsay nagkuman? Kinsay nag-create? Di pakaon baboy. Salamat, Ako bro. baptist ko ha. Okay, salamat bro. Maestro ko. Salamat bro John. Mo na yung pangutana. Salamat kay bro.
Ay sa lakaw bro, kay mapalaw ka puro lang ni baboy di no. Kay gog lahi na pud kanding na pud lunta na. Puol kining. Ray. Mantikas baboy, no? So kisay nagsugo katong sa Old Testament do naman gyud duha ka kasuguan. Kinahanglan mabasa tag Biblia do na nay historical context, do na nay cultural context, do na nay textual context. Ang uban kay wa may context mo nang out of context. Muna ang kasuguan do nay duha brad, nabahin bro John. Do nay gitawag divine law, ikadua ceremonial law. Nya ra bro, tubag ba ko? Follow up po doy no. So, mo ni duha ka matang ang malaod, divine law mo nang gikas Ginoo mo nang 10 commandments. Dili mausab kay gikan nas Ginoo jud. Kanang ceremonial law, it is made by Mosaic religion. Ni Moses ba? Mo nang sa buhat 3:39 man siguro na, di na ta pagkamaturugon sa pagtuman sa kasuguan ni Moses. Mo na it is referring to the ceremonial law mo nang pagkaog baboy, pagpili sa adlaw, unsang adlaw ang igpapahulay. Ceremonial law na siya. Dili na direct sa Ginoo. Nasabtan? So mo nagiingon ni Kristo sa Mateo 15:9, ayaw ninyo ipadayon ang pagtuman sa pagtulunan nga gikabilin-bilin sa inyong katigulangan. Mo na siya ceremonial law, no? Apil na nilang pagkaon sa baboy. So kisay naghimo ana sila si Moses. Pero di na directly sa Ginoo. Kay ang 10 commandments mo na gikas Ginoo, directly sa Ginoo. Unsa tong sugo nga gikas Ginoo? Divine law. Di na mausab. Why apil ang kaog baboy ato? Kinsay naghimo anang kaog baboy kay sila man si Moses. Mo nang gi balaod na lang nila nga di mo kaog baboy. Pero si Kristo mismo niingon, Diyos to ha. Ang Diyos nga nahimong tao, may niingon Marcos kapitulo 7, 14, ang tanan nga musud sa baba sa tao, inikaon ninyo sa baboy, asa sod sa baba sa tao. No, di man sa imong lubot mo agi. Ang tanang musud, bro, tanan jud. Apil tanang gipangdili ni Moses sa Old Testament. Tanan nga musud sa baba, tanan ha, way mamisik. Dili makahugaw sa tao. Mo nang pwede na jud ta mga on tanan. Amen. Kinsay nag-ingon na? Dili si Father Darwin, dili si Moses, kundi ang anak sa Dios nga nahimong tao. Amen. Klaro? Mo nang ayaw na mo, ay lang pud palabig kaog baboy ha, no. Kanang little for everything, no. Kaon gamay, no. Kaon ta gamay glitson, no. Gamay perting crispy ha, no. Pero ayaw mo palabig kaon pod. Kay panahon sa katsila, gamay ray namatay sa espada. Pero daghan kay namatay sa kutsara. Tinoo dili. Mo na nga kung dunay drink moderately, eat moderately pod. So sunod pangutana igsoon, limitan na nato tagtulo ka pangutana. Adios Brad, ipailay mong kaugalingon bro. Pailay mo ngano. May gabi isanan, may gabi ida bro. Ako si Brother GB Jan Gonzaga. Kauban person. Ako pangutana bro, ang napulo ba kasugo nga naa sa inyong doktrina Kristiyana, mao ba ni ang napulo kasugo nga naa sa Biblia? Yes bro. Okay, kay salamat sa tubag no, sa yes. So akong basahon ang Biblia, Latina Vulgata. Exodo kapitulo 20 bersikulo 8. Hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay. Ang pangutana, unsa man ang santuson sumala sa Biblia, Sabado, Domingo? Salamat kay Brad, no? Kabantay mo kanina ingko ka. Human sa pagkaon, papahulay na mo ron. Wa jud sila laing doktrina in town. Wa mo laing pangutana? Binamuna na hugtubag ana. Wa jud mo mamati. So the more mo mangutana na, wa jud mo mamati sa mga tubag. Pwede pangutana mo lain, bro. Kay nag-una na ko ganina, human aning kaon ron, ipapahulay na pud ni ron. na tinuod akong gisulti dili. La ay kay sig balik-balik ana oy. Pero ato lang tubagon kay adlaw ba sa panahon sa mga Hudiyo adlong Sabado. We never follow the day. We follow the person who is Jesus Christ. Amen. Nasabtan? We never follow the day. We follow Jesus Christ, the divine person of the second divine person of the Holy Trinity. Muna nga, nganong nidbalot ni Kristo, nabanhaw siya sa adlong Domingo. Wa na'y nagpahulay sa adlong Sabado sa pagkabanhaw ni Kristo. Human pagkabanhaw ni Kristo, wa na'y Kristiyano, wa na'y sumusunod ni Kristo nagpahulay Sabado. Panahon ni Kristo, wa pa siya pabanhaw, Hudiyo man sila. Di, historically speaking, Sabado jod, kay Hudiyo man. Unya din naman ta Hudiyo. Unsa to'y teksto brad sa pinadayag, delikado ning magpaka-Hudiyo. Atong basahon. Delikado ni kay nagpaka-Hudiyo ni. Pinadayag, atong basahon. Okay. Atong basahon ha. Kay puro ni sunod sa Hudiyo. Ang mga Hudiyo di mo kaog baboy, di po sila mo kaog baboy boy. Yan si Kristo ni kaon na. Ingon na si Kristo, tanan nga pagkaon pwede na. Okay? At 3:9 no? Kining mga tawhanan nagpaka-Hudiyo jud ni. Sa pinadayag 3:9. Kadang mga sakop sa pundok ni Satanas. Hula. Nari pundok si Satanas. Uy, nagbasa ko ni ha? Kinsa dining mga pundok? Nadi Brad, i-play na to. Okay. Naday pundok si Satanas.
Nya kung sa man ni nga nagpaka-Hudiyo. Unsa to? Nagpaka-Hudiyo. Tanang doktrina sa Hudiyo, ilang gisundog. Ang Hudiyo di mo kaog baboy. Sila pod di pod mga og baboy. Ang mga Hudiyo nagpahulay sa Sabado. Nagpahulay po sila sa Sabado. Naa di pundok ni Satanas, no? Nga nagpaka-Hudiyo, mga bakakon. Nagbasa ko ha? Masik masuko mo na ko. Oh, mga bakakon, payukbuon kanimo aron sila. Ingon no? Paduulon ko sila kanimo aron panudhon ug pagyukbuon kanimo aron sila mahibalo nga gihigugma ko ikaw. So doon na ipundok ni Satanas nga nagpaka-Hudiyo. Kita mga Katoliko, wa na ta magpaka-Hudiyo. Nagpaka-Kristiyano na ta. Because we are follower of Christ. We are not follower of the Jewish religion. Amen. Kinsa atong sugaranan, dili ang ceremonial law. Munang ang iyang gipili nga adlaw Sabado. Mo na mga Hudiyo man. Sabado man ang mga Hudiyo. Adto ka sa kuan ron, sa parang adlaw, Miyerkules. Muadto ka dito sa mga Hudiyo, Biyernes sa gabi, mo na Sabado. Okay? Biyernes sa gabi, Sabado na na. Inig Sabado sa gabi, Domingo na na siya. Mo na muadto ka sa mga Hudiyo, why trabaho? No? Sa adlaw nga Sabado, bawal ang mo trabaho, bawal ang mangahoy, bawal ang maglungag. Nasugot mo. Nasubraan. Mo nang istrikto pa ang mga Hudiyo sa Ginoo. Mo na nga kining atong igsuon, ingon ako kaninya, humagkaon na ni igpapahulay na pud ni. Puro ang doktrina nila kaon rag igpapahulay ra jud. Follow up. Nino to di na pud igpapahulay. Akong balikon akong pangutana. Sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 8, unsa man ang santuson? Sumala sa mabasa. Sabado o Domingo? Sumala sa mabasa sa Biblia. Antubag. Kanang term Sabbath. Balik ta sa Greek igsoonhag sa Hebrew. Sabbath is rest day. Dili jud siya ngan. Kumubalik ka sa Hebrew bro, it is a rest day. Wa paingan. Kay ba mo, gibuhat ang tao base sa Genesis, ikapila man siya gibuhat sa Ginoo. Ika-unom. Paminaw mo, gibuhat mo sa ika-unom. So ang ikapitong adlaw sa Ginoo, mo'y unang adlaw sa tao. Okay? Ang ikapitong adlaw sa Ginoo, mo'y unang adlaw sa tao. Mo na nga, kung ato ng pamalandungan, ato lang kutloon ang balang kasulatan na, Leviticus 23 o 39. Ang unang adlaw, sa to? Ang unang adlaw, ug ang ikawalo. Sa may una ug ikawalo, maura man na. Sa may ikapito, Sabado. Ang una, Domingo. Ang ikawalo na, unang adlaw gabo na. Okay. Ang unang adlaw ug ang ikawalo mao ang mga adlaw nga hingpit nga pagpahulay. So bisan sa Old Testament di ay dili lang ikapito. Nasabtan ninyo? Kaya i-connect man sila kapito. Sa may kapitong adlaw sa kalendaryo. Ano yung sunod niya? Sabado. Therefore, Sabado di ay ang ipapahulay sa Ginoo. Padayon lang mo Sabado kung ganahan ninyo. Hindi mi magbuot ninyo. Basta kami Domingo mi. Wa na problema. Kung ganahan mo Sabado, padayon mo. Nya Domingo man ang unang mga Kristiyano. Padayon sa may pagsunod sa unang mga Kristiyano. Imong tanan ko nimo, gibantik man kinsa man sa mga apostoles nagpahulay og Sabado after nabanhaw si Kristo. Brad, among tanan sa ko gamay kay gibantik man kinsa sa mga apostol after sa resurrection ha. Ayaw ko basahi kanang wa pa siya mabanhaw. Human sa pagkabanhaw ni Kristo, pero di na mo guni isyu kung ganahan mo Sabado, well and good. Yung Domingo ragod may ang buot mo sa amo. Mura mag maura jud nay basihas Ginoo kung di ta mo pahulig Sabado o Domingo di ta kasulod sa langit. So, Brad, kinsa man Brad sa apostoles nga nagpahulig Sabado human nabanhaw si Kristo kinsa? Padayon gyud buhat 17:2. 17:2. Sige, basahan na to ha. Buhat 17:2. Ato, basa. Nagpahulay sila, Brad? 17:2. Okay, 17:2. Bro, nagpahulay sila sa adlawng Sabado? Okay, 17:2. Ato basahon na. Unya, 17 ni. Miagi si Pablo ug si Silas sa Ampipolis ug sa Apolonia. So miabot sila sa Tesalonica. Dito may usa ka sinagoga sa mga Hudiyo ug miadto si Pablo. Sumala sa iyang nabatasan sulod sa tulo ka adlaw ipapahulay, nakiglantugi siya dito sa mga tao. Uy, wa man mo simba nagsigsupak-supak man dito. Okay, kini jud may simba. Okay. Wa nisod lang siya dito kay ayang kinaiya, iya yung koreksyonan ang mga Hudiyo kay kung kauban pa sila, di ni makiglantugi. Nakiglantugi man. Nya, kauban ni sila. Okay, di ni magamit. Dirita sa klaro jud. Acts of the Apostle chapter 20 verse 7. We met on Sunday to worship and celebrate the Master's Supper. Wala, nagmisa sila. Unsa to? Sunday. Okay. Bro, wa man ni magpahulay bro, naglangtugi man Kana bang og ang si Pablo ni sud og nagampo og nagpahulay.
Pinakiglang tugi. Tanawa ha, balik ko na to ha. Shh, paminaw, Brad. Sulod sa tulog adlaw, ingon na batasan ni San Pablo. Nakiglang tugi siya dito sa mga tao, pinasikat. Uy, nagdebate man sila. Wa mo pauway. Tarunga ko na yung teksto pinangga, no? Wa dyan mabasa rin, nagpahulay si Pablo sa ikapitong adlaw. Ato pa, tiwas-basa ha? Og iyang gipasabot. Og ipamatud-an niya to kanila. Yang Mesiyas kinahanglan gayod mag-anto sa baban. Uy, nagwali man nun ni San Pablo. No? Nagwali siya. Nakiglang tugi siya sa mga nagpahulay sa Sabado. Kaya kung kauban pa sila, uy, di sila maglang tugi. Bro, asa may laing teksto nimo, bro? Una pay lain? Di wa ba nimo, bro? Bro. Okay, sa makausap. Sa ako sang okay. Di, wa pa man banhaw si Kristo ani. Kana na banhaw si Kristo lagi. Marcos 1, mo po gani pagkataon Kristo ana. Ang akong pangutana, bantay ha. Oh, bantay ha, human na banhaw si Kristo. Kinsas mga apostoles nga ningon sila magpahulay ta sa ikapitong adlaw. Human sa pagkabanhaw ni Kristo. Okay, sa 1 Corinto 16, 1-2, unang adlaw na sila magsimba nga naman, unang adlaw si Kristo na banhaw. Mura na yung rason jud. Kaya kung wa pa banhawa si Kristo, kawang among wali, kawang usab inyong pagsimba. 28:1, ningon din human na nis pagkabanhaw ha, akong gikutlo. Kaya rita sumas pagkabanhaw, kay Hudiyo man sila sa una. Oh, parang doon na sila kalainan sa mga Hudiyo, kay kung padayon sila Sabado, wala sila kalainan. Di ba? Oh, wala tayo uniqueness, ana. Kining mga kuan, copy-paste rin atong pinangga. Karon, sa hapit na matapos ang adlaw ng igpapahulay, og sa pagbanagbanag sa laing adlaw, nga mao ang igpapahulay, miabot si Maria Magdalena og laing usab nga Maria. Sa 9, og namahawa dayon sila gikan sa lubnganan nga may kahadlok o kalipay. Og midalagan sila sa pagpaybalo sa iyang mga tinun-an. Magbalipayon kamo, miduol sila og gikuptan nila ang iyang mga tiil og misimba kaniya. Unsa tong adlaw? Sunod sa adlaw ipapulay, Sabado man nila, mauna ang Domingo. Og misimba sila. Bro, nakakita na ka, bro? Na? Nakakita na ka? Amuham, asa mga libro? Ayan yung libro? Naraman kay limit ang pangutana mo to. Salamat. Salamat Sila kayo. pa kayo usa. Oh, isa. Sila pa kayo usa kay. Lasa lang. Last. Kay Ay, sa maglakaw, brada. Di ako nagpasabot ko lang ganina kay daguhi po ko muli. Ah, sige, salamat kay Brad. Pagbalon ako daan Salamat na kay ganina. Brad. Salamat po. Okay, sa imo ang gibasa ganiha bro, nga ayon ka nga para sa mga Hudiyo. Ang pangutana, dira sa Genesis bro, Genesis 2 na ba Hudiyo? Okay. Genesis 2. Okay, suwat ana, di ba? Si Moses. Ano, good. Okay. Sige, sunod pangutana. Diri sa Pasyong Mahal, akong pagabasahon bro. Si Moses, mo na, ang nagsuwatan ng mga Hudiyo man. No. Okay. Kanang Pentateuch, 5 books of Moses. Sige, last na ako pagabasahon sa inyong libro. Sa page 10, Pasyong Mahal. Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain at kaya ipinagbilin na talimahin at ang Sabado'y ipangilin. Ang pangutana, unsa may ipangilin? Sabado, Domingo. Sumala kay Genesis may. Salamat kaya kay man diri sa Genesis, kung balikon sa at sa Genesis na libro, nalaman ay ganito. Nang lalangin itong mundo, nitong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo. Sa Genesis pa ni bro. Marto, dahan salamat. Unang, before ta mo gamit sa term, ang term Sabat, kibaw mo, gihubad na sa uban nga Sabado. Pero unsa may meaning Sabbath? Ato ta sa etymology sa term Sabbath, di ba? Ato sa maghimo sa tagbagong term ron kay makabasa sila Sabat, dito din Sabado. Di ba? Ang Sabbath meaning ana is the day of rest. Aside for rest and worship according to the book of Exodus. The Sabbath is a day of rest. On the 7th day, commanded by God to be kept as holy of rest. 7th day. Wapay maingan sa panahon sa Genesis. Wapay maingan. First day, yung kalendaryo, panahon naman ni Pope Gregory the Great. Ato Santo Papa, ang nagamaan ng kalendaryo. Di ba? So kung ang 7th day, wapa na ingan. No? Pag-abot sa mga Hudiyo, dito na. Ang meaning ana, adlaw nga ipapahulay. Nya kita karon do na mga taboy adlaw ipapahulay. Unsa may gisultis Ginoo? Laing adlaw na nga ipapahulay. Ningon din niyo, kay kun si Josue may pahulay na, dili na unta siya magsulti og laing adlaw. So, sa katawhan sa Dios. Busa may nagpabilin nga adlaw nga ipapahulay alang sa katawhan sa Dios. Sa ato pa, ang gigamit dinhi laing adlaw. Kung Sabado gapon di na laing adlaw. Sa samang adlaw. Nya sa English ini og sa Greek concordance, ang gigamit nila is mita mita tauta hemera. No. Ang mita is after. No? After this day. Unsa man ang this day? Mao nang 7th day. Yang gigamit kay after man, human sa maong adlaw. Dili man on this day. Kay on this day, the same ra nga adlaw. Nasabtan? No.
Ang pitok-pitok naman na yung mata na usama ng after. Oy, usama ng on this day, I promise forever. On this day. The same day na siya. Wala po siya ngayon, before this day. Kaya kung before Bernes, after this day man. Sa laing hubad, naghisgot na sila. Laing adlaw. Sa Grigo pa na bro, mita, tauta, hemeras. Mita is after. Dili na mita sa Facebook, no? Ang mita day term na after this day. Okay bro? Salamat kay bro Jeff. God bless bro. Okay na pa ilay mga tana. Kay mo balik si Brad Wilson kung wala na ilay mga tana. Kay ayun na po ng kaon ay ipapahulay lain na po. Saan? Mga kapahuway po ta. Ata sa Audrey, kisa may ito papunton si Brad John or si Brad Wilson? Oh, unya na sa John kung wala jud mangutana. Kailan na po lain. Napailain? Wala pa oh, dapat. Ari hansap di hansap. Kay gaano tog chance ko ba? Sige lang sa tagana to nig. Paila bro, nya. Paila si mga nya atubang dito bro para makita imong kagwapo. Mayong gabi kanatong tanan, labi na kanimo Brother Darwin. Father Darwin, ako si Romeo Remitilio, usa ko ka Katoliko. Ah sige. Dayon kanilang akong iklaro gyud Father Darwin kay labi na kay parte ni sa atong eleksyon. Atong miaging eleksyon di malikayan nga naagi maghatod sa balay no. Oo. Ipadawat gyud. So ako isip ako minister ko, dili ko gusto nga wa ko kasabot unsaon ni paggasto ning kwartaha. Ako ni siyang gipalit og usa ka butang, akong gi-donate sa kapilya. Karon ako pungutan na Father Darwin kung nakasala ba ko ato unsay akong posisyon ato isip Katoliko. Ay salamat. Balik na sa eleksyon. Kay dito sa Valencia, file man jud og kaso sa mga mamalit. So, dawata lang bro, pero parokyano pa kana ko ipadawat lang kay atong kwaon ang serial number kay atong ibalik panahon sa pag-file na tong kaso para nila. Okay? Pero nakasa ba ka? Ang dawat man ka. Kasa jud ta. Kay corruption man na ana man magsugod ang corruption. Kay mamawi man na. Oh, unya di na mo makasupak. Kaya naman ay na magsupak nakabahin na mo. So, ang atong pangayoon karong umabot kay eleksyon, tinuod nga serbisyo, ana bang libre ng tag mga sakit ta. Ayaw mong pautuan ng 5,000 karon ra. Ang inyong gihuna-huna karon ra. Pero importante ang umaabot mga kaigsunan. Wa ko'y personal na kasuko sa mga politiko kay pinanggan ako sila because I love my country and I care my town. Amen. So ayaw na magdawat, ingna sila libre na ang mga ambulansya. Kaya ubang ambulansya dili nun tanan, why oxygen? Asa mang kwarta ini? Kita pa'y mo bayad sa driver. Kay ba mo, ang tanang items nga gipalit nato sa merkado dunay IVAT. Labaw pa ang gobyerno sa Ginoo. 10% ang Ginoo. Ang ila. Kaya ba mo? 12%. Sa ibat lang daan, dato na ta. Di ba? Ang inyong sakyanan, iparehistro kada tuig. Tinoo dili. Ang inyong yuta, dunay tax. Tinoo dili. Mao nang pagkadato sa Pilipinas. Kung mataro nagda sa tarong nga leader, mapahimuslan na sa katawhan sa Diyos. Equally shared. Amen? Ha? Okay. Asa to, Brad? Salmo 49:8, kay mahal man kaayo ang kinabuhi sa tao, wala igong salapi nga iyang ikabayad. Nya mampalit ra mo. Uy. Mampalit ra mo og 5,000, may nani fader kay pang down ni Rusi. Sunod buwan nagkisi-kisi na. Una nga ingna na ang mga politiko, wa may magkinahanglan sa inyong kwarta. Nagkahina dito sa Canada akong manghod, lipay kay sila kay libre ang school bus, libre ang eskwelahan. Yanuman mapahimuslan jud kung tarong ang atong mga leader dili kurakot. Amen. Kinsa man na sila, wa ko'y gimension. Uy. Basta katong mamalit, dakog puruhan, mangurakot. Amen? O nang atong obispo in taon, ni kanta taon siya damgo. Sunod eleksyon, magdamgo na po na. Kay puro raman damgo ang kanta. Adilan ko mo kanta kay gaan na itong panahon ang ubad. No? Naisa. Si Baptist? Ali, bro. Atong gaan chance ka ba? Baptist nga. Salamat, Brad. Pastor ka, Brad? Ordinaryo. Sige, bro. Paila, Brad. Oh. Kanang sumala sa Ngalan sa bro, nya. Paila si Simi Marson. Jimmy? Oh, oh. Taga din, bro. Anira barangay Unsay Kanmano. kuan bro, unsay imong tinuhuan? Baptist. Okay. Unsa may imong kantahon karon? Nay akong pangutana. Oh, pangutana de. Oh. Sige pangutana, Brad. Kaysa akong pagpaminaw dinha ganiha dunay gasgot man sa Juan 3:5. Oh. Karon ang akong pangutana niya. Mao ba ni nga bunyaga sa pagtulon ang Katoliko sa bata ang gi-require sa Juan 3:5. Okay, mao, Brad. Mao. Oh, ang kanang pangutana. Kung mayon ka, di ba ang sa Juan 3:5? 3:5. Ang tao matao Gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, Pinagi sa tubig. busa, pinagi sa tubig o espiritu, busa siyang kasulod sa langit. So, makadesisyon ba di ay, ang bata, ang magpakatao siya pag-usap, aron makasulod sa langit, nga inyong pagtulungan ng Katoliko, bata may bunyagan. Makadesisyon ba, ang pangutanan ako, kadua, makadesisyon ba di ang bata, nga bunyagan siya?
dili makadesisyon ang bata kay wa pa man siya buot. Ang makadesisyon ana ang nanay. Oh. Kung di makadesisyon ang nanay, labaw pa siya sa bata nga way buot. Ikaduha. Ay, kaya sa wa pa ko mahuman. Mo nang kinanglan pabunyagan kay ngano Galatia 3:13 ang bunyag ni Kristo mo'y pag-ambit sa kinaiya ni Kristo. Ganun nga to bang ikawan ng bata? Nga ang pagbunyag di ay may pag-ambit sa kinaiya ni Kristo. Mo nang kaming Katoliko, kay gawas ang tao man mabunyagan. Wa man ningon dito, gawas ang tao, gawas ang bata, gawas ang dagko. Ang term tao, generic term. Naglangkob na sa idaran. Dili ta mi og tiguang, ay magsuko. Hinog sa panahon. Og bata, naglangkob na siya, general term na siya. Kaya ningon man si Kristo, gawas ang tao, dili matao pag-usab sa tubig ug sa espiritu, dili siya sa kasud sa langit. Usa man ang tubig diha, nagsimbolo na sa bunyag. 1 Pedro, Kapitulo 3:21, ang tubig naghulagway sa bunyag. Ato i-simplify, gawas ang tao, dili mabunyagan, dili kasud sa langit. Unya, kay ang bata tao man, di na kinahanglan padakon pa siya. Kay tao man, wa man ningon si Kristo, gawas ang dagko, di mabunyagan, di kasud, gawas ang tao. Oh, sige, Apil. next mutan na. Bro, ganun sa ba? So therefore, ang bata, di na kinahanglan padakon. Ngano man, tungod kay ang gisulti ni Kristo, gawas ang tao. Apil ang bata niya na igsoon. Gawas lang kung para nimo ang bata di tao. Sunod pangutan na igsoon. Nota na. Kanang word nga bunyag or bautismo, kuana kanang personal decision na. Pasabot ba nimo bro? Ang bata mo desisyon na siya nga siyang kagalingon nga ibunyagan na siya. Okay, salamat bro. Natubag na bro. Ang ginikanan lagi mo decide. Okay, nama. So ang ginikanan mo decide. Patiwas ako explain sa. Sige, sige. Tiwas, Kaya bro. akong pangutan na nubo imong tubag taas. So, pa-explain man sa kung taas aron masabot ning katawan unsa gi kahulugan sa bunyag or batismo. Oh. Sige bro, patayin bro. Ikita ang pangutan na. Marcos 16:15-16 basaha din niya. Aron kasabot kita unsay kahulugan ning pulong bunyag required sa Ginoo 5 Juan 3:5. Oh, basaha. Sige bro. Oh. Sa dakong Marcos Okay, sa 16:15 hangtod 16. Tamasahon mo na. Sa dakong kamatinumanon. Ako nang gi-memorize la. Basahin mo da. Sa, dyan na. Ay, sagsapaw. Oh. Sa kadakong kamatinumanon, si mong mando atong tumanon. No? Mateo, Marcos 16:15. Og siya, mingon kanila, panglakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan. Kinsang subject? Tibuok kalibutan. Og iwali ang maing balita ngadto sa tanang kalalangan o binuhat. Siya nga motuo og magpabautismo maluwas. Sato pa, ang magpabautismo maluwas. Delikado ni ila kay wa man pabautismo eh. Mo na bro nga tadang kalibutan man ang pabunyagan. Unya ang motuo og magpabautismo maluwas. Nya wa man giapil ang bata. Delikado. Unya ang bata do na may pagtuo. Ni adin sa Marcos atong lakandaan. Marcos 9:42, no? Balik-balik mo nila pangutana wanay lain. Bisan kinsa nga makaangin sa pagpakasala nining gagmayng mga bata nga nagtuo kanako. Sa ang bata dunay pagtuo. Mingon man mo palaw na. Nya bata dunay pagtuo. Gilakan na nanto. So ang motuo og magpabunyag delikado imong bata. Sunod pangutana. Kana gipasabot man nimo nga ang gipasabot ni Ginisos sa Juan 3:5 nga busa ang tao magpakatapo usab sa tubig o espiritu, usa siya magsulod sa kirihan sa langit ug atong inistoryahan. So karon, klaro ko diha nga kanang pagkaistoryahan ni Ginisos, dagkong tao nagistoryahan kay ang dagkong tao may makasabot. Ha? Kasabot din ng bata be. Mag-istorya kon magbata, 8 kabuan, 6 kabuan, pag-istorya kon magbata kasabot ba? Be, naman kita mga anak tanan. Kita tanan ay mga anak, istoryahan kuno nato ng bata, kasabot ba? 6 kabuan, 8 kabuan. Oh, muna Marcos 16:16 ay motuo og magpabautismo maluwas. Kinsay motuo dagkong tao na. Oh, Mateo 28, 19 hangtod 20. Okay, salamat kay Brad. Okay, minaw. Minaw. Pasa. Naglami na. Naglami na. Sige. Agresibo ring manuka. Relax naman. No. Kalma lang kay di may gusto nga nay matumbag kalit, nga masakit kasing-kasing. Paminaw sa bro. Oh, musapaw lagi ka ba? Wabay ako musapaw nimo ganina ha. So wa mo dapig niya ang teksto. Mateo 16:15. Balik lang gud ato yang teksto. Ang motuo 16:15, ang motuo, ang bata doon ay pagtuo. Di ba? Check na. Og ay sa lagi sampaw lagi. Wow na nga. Okay. Ganang pagkamasulti. Gaya na ihatag na mikrofon. Maminaw ko. Ikaw lang sa tabi. So ako tiwas ko explain, bro, di lang ko mingon pader kay ang Biblia dagingon ayaw kamo pagtawag og amahan kay usa lamang ang inyong amahan mao ang to sa langit. So bawal ang tawag og father. Oh, managi lang ko nimo pader, mo lang ko bro. Kay kita tanan so na sa Ginoo. Pwede mo tanan ko kay may. Ana, bawal di mo tawag og father basta di nimo
basta... Di pa din ako sa akong pangutana. Di, before na. Sa may tawag din mo sa imong papa? Pre? Papa, ang pangalan, God. Oh. Di, sa may tawag sa imong papa? Amigo? Tawag ka itong papa niyo. Papa, ang ngalan. Tawanon nga amahan. Pwede tawagan ang papa. Pasabot sa Ginoo, espirituhanon man. Kung doon ako'y mabasa nga sa San Pablo, nahimong amahan. Tungkol sa may balita. Dahil wato rin mo. Kanay mo lang nauta, Diba? atong padiyon natong bautismo. Atong bautismo. Di lagi ka. Sige. Padiyon natong bautismo. Basa ko no, Mateo 28, 18-20, unsay gipasabot dia sa Ginoo. Okay. Ito sa ito basa. Ali sa lang before si Padre mo tubag. Ano na Brad? Ayaw lukso si mo na. Mateo tesa, gamit ka ganina Marcos 15:16. 16:15 kanina. Tesa paminaw sa. Taga ka instruction ha. Ayaw mong pangutana ganun mebot man ka sa Marcos 16:15. Naipit man kahil balik kag 3:5. Ayaw pag lukso karon ito pag si Padre mingdagan na pug kaog amahan. Paminaw sa lagi. Ang tao nga namgibutangan tagduha ka dalong daron maminaw. Okay? O sige, aron mo tubag si Padre mas mayo maminaw ka. Kaya ang taong di maminaw bungol. Bantay, Brad. Okay, tubag. Exercise na. Tubag. Okay, tubag. Distansya gamay. Ayaw lagi sapaw lagi. Ayaw sa lagi sulti. Di gyud ka kapugong sa mong baba. Paminaw. Okay, naminaw ba ako nimo ha? Okay, ang tubag na to nini, pinangga sa Mateo. Oh, ako siya gisundan ha, ingon siya nga bawal ra mo tawag og father sa pare. Naman sa Mateo 23:9, di ba? Ano sa may tawag nimo sa imong papa? Amigo? So dili na literal, di na siya literal, no? Mo na nga mismo siya wa katuman ana. Kay kinahanglan ang iyang papa, iyang tawag og pre. Kay bawal man tawag og father, di ba? Mo na nga lisod lagi mo basa ta why historical context. Unya, iyang pangutana, basa na butas Mateo, atulan ning tumanon, no? Kaya pinangga, magkini nato, no? Mateo, di ba ni nato pinangga? Di ko mabasa, ani ba, no? Mateo 28:19, no? Laro man dito, no? Nga, ang magpabunyag maluwas. Yan, delikado ang waay bunyag. Kaya di maluwas, no? O, pa doon na lagi ko mabasa. Oh. Tungod niini, sa inyong pagpanglakaw, himua ang akong mga tinunan. Sa ito pa, ang tanang katawhan sa tibok kalibutan, kisay bunyagan? Tanang katawhan sa tibok kalibutan. Nya apil ba ang mga bata sa katawan? Kinaapilan, no? Bunyagi sila tanang katawan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila. So ang subject ani tibuok kalibutan. Asa man nagpuyo imong anak? Tuas Mars? Apil man na kay tibuok kalibutan man ang subject. Bunyagi sila, himua sila nga akong tinunan. Sa ngalan sa man, nya kinsa man ning katawan? Arin ta sa Biblia. Joel 2:16. Tiguma ang akong katawan. Kinsa dining katawan? Tiguma akong katawan. Balaan na ang usa ka kongregasyon. Tapuka ang mga tiguang nga mga lalaki. Oh, mga tiguang nga lalaki, tapok. Tiguma ang mga bata. Og mga masuso. Apil di ay sa katawhan sa Dios ang mga tiguang may gibutang diri, no? Ang mga bata og mga masuso. Kay mao ni katawhan. Sa Mateo 28:19, bunyagi ang tanang katawhan. Apil ang mata wa. Di pa ilain. Pakapinan ka bro ha. Nasa 1 Corinto, idugang ni bro. Kapinaw ha. 1 Corinto kapitulo 10 bersikulo 1. Basahon na to. 1 Corinto kapitulo 10 bersikulo 1. Ningon din hi igsuon. Muna ang historical context ani nang labang ang katawan sa Israel. Sa tunga-tunga sa dagat. Ito bitang pagkapika sa dagat. Muna ang context. Tanawa ha. Mga igsuon bot kung hinumduman ninyo. Ang mga katigulangan nga gipanalipdan sa panganod, milata sa dagat nga pula. Pinaagi sa panganod o sa dagat, gimunyagan silang tanan. Ingon nga sumusunod ni Moses, tanan nga nilatas, apil mang bata ato. Muna nga, ang bunyag nila Moses, tanan. Ang bunyag ni Kristo, tanang katawhan sa tibok kalibutan. Ang bunyag ni Brad, dagkura. Wa mo tuman, wa ka tuman. No? Sunod pangutan na pinangga. Oy, last question. Tesa, Padre. Ato siya klaro ha. Mong rason ganina, tungod kay wa day kay daang Biblia. Ha? Mo tong gitagaan ka na kog Biblia. O mo dili ka mo dawas ka Padre nga matubag tungod kay wa kay daang Biblia. So ako gitagaan ka na kog Biblia. Ang imong rason kay di ka kabasa kay hit-hit na. Isulti imong bersikulo kay atong i-type ipalusot diya aron maklaro. Ha? Ibasa na bitaw na og ganina wa ka minok. Sige. Ay ipatat ko no kay sabay ga. Sige. 28 nga to sa 20. Samot kasakpan ka, no? Mabutang dia. Okay na na? Wa pa. Pero last question na ni kay. Oh, last na kay. Di maminaw eh. Why ayaw ning di maminaw? Sige, basa. Basa. Ikaw basa. Ako na po'y sugo. Okay. Basa. Mateo 28:18-20. Ilargo 20. Namun sa. Sige. Okay. Ningon sige siya. Miduol si Sos og mingon kanila.
gihatag kanako ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Sinabi. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw, himuha nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Nya sa 20. Ayo, dito sa 20. 20. Wa mo dapat nimo. Og tudloy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Oh, Og tanan hinumdumay ako maguban kaninyo sa kanunay hantod sa katapusan sa kalibutan. Ang pangutana, kinsa may gitudloan ani? Tanang katawhan sa tibok kalibutan. Nimo tudloy sila. Nabilong ba ang bata diha? Nabilong. Makasabot bang bata? 6 ka buwan, 8 ka buwan kun imong tudloan? Last pangutana. Okay, salamat kay Brad. Okay, salamat ha. Sunod nga ko, ato na tubagon. Nakasabot ba ang mga bata? Okay. Ang mga bata nga gagmay pa, di na kasabot. Naglisod gini kasabot nga dako na. No? Sa akong explanation, no. Mo na nga ang mga bata di pa jud nakasabot, di pa naka-response. Unya, nagduda gali kog bata pa karon. Kay klaro ato, wa jud kasabot. Mo na sunod pangutana. No, nakasabot naman ang uban, siya may wa kasabot kay murag bata pa man eh. Ato lang ni sabto ning bata. No. Okay, napailaing mangutana? Napabailaing mangutana? Ito may live mangutana sa audience. Napabailaing mangutana sa audience? Ha? Kana pong dali kasabot. Ito, napit yung mangutana, paliog. Live mangutana diha. Napa? Or kay mo balik si Wilson? Ha? Time na ni nga mangutana mo. O, pangutana gid mo kay, bisag kay Katoliko, daghan gyud pong wa kasabot. Pangutana sad mo kay atur mo mangutana sa pastor, tuanay noon. Balhin mo sunod adlaw. Okay, pangutana samtang may panahon. Sige, samtang naguna-una mo, kita ninyo ang ilang mga teksto di na natiwason, ninya napo sila teksto, mapod mo dapig nila. Kung kita lang Katoliko magtuon, kay daghan man Katoliko nga pitok-pitok rang mata. Hinig sangyaw ganun na mo milarawan. Bawal man sa Biblia. Ang tubag sa Katoliko, pitok-pitok rang mata. Bitaw no? Bawal na bang pagkaog baboy kay sunugon sa pag-abot sa Ginoo. Isaias 20, sa Isaias. Kung sa mga Katoliko, pitok-pitok sa pang mata. Bitaw no? Unya mingon na Sabado ra bang ipapahulay? Nganong Domingo man mo? Ang tubag sa Katoliko, pitok-pitok na pumunta. Bitaw no? Pagsunod adlaw ni bitaw sa pagka-Katoliko. Tinao dili. Gibunyagan ni dito sa dagat. Paingnon na lang, ligot ta dagat ta. Mga taga-bukid din to kay laog kay dagat. Sige. Nya dito bunyagan dayon. Ning abot dito. Lumsan ko no. Dito ako ha. Okay. Bunyagan na. Ana man na, no? Okay, Brad, bunyagan na kakaron. Kita ka Ginoo. Basta. Ibalik pa juga kay wa kakita sa Ginoo, no? Lumsan na pod, no? Dugay-dugayon gamay. Naglisod na ginawa. Unya man, kita ka Ginoo. Wa jud pastor. Sos gidugay man jud nagtama, no? Hapit jud sa mamatay. Pag isa nakita ka Ginoo. Pastor, kita na ko Ginoo, no? So, unsay nitabo? Suko man sa pastor. Gunitan pa din ang os, pastor. Pastor, nga naman, makikstorya ni mong Ginoo, pastor. Makikstorya ni mong Ginoo, nakabawas. Paguman, pusa-pusa. Sige, anong imo mo kong duso? No? Human nakabunyag. Lako na kayo nakakita, nakaginoo. Na may usa, Katoliko, paduong na bunyagan. Ikaw, nahadlok man siya. Pastor, okay na ka, pastor. So nga naman, wapa ka bunyag, dali. Okay na lagi, pastor. Ikaw na sunod kay mangulit na ta. Pastor, okay na ko. Nganong okay naman ka? Kita na ko sa Ginoo. Adlok bunyagan, ha? Katawas, Brad Wilson, no? Mangutana ko sa last, no? Last na? Sige. Last na kay gabi na po. Ari lang ko. Sige. Okay na, kayo musakajot, no? Ninindot niya. Igsuon na to, musakajot. Okay, salamat kayo. So, nibalik ko kay matod pa sa gingon ni nibalik ko mga kaigsunan tungod kay matod pa sa gisulti sa ni Bro Darwin nga atog yung ipangutana mintras na siya. So, ako ni ipangutana, i-grab gid ni nakin ako. Ayun nang ipapahuli og Sabado ha. Lahi na pod. Juan, bro, kanang ato lang i-follow up lang nako. Ang katong Wala dyan sila issue lain kanina ng ba? Kay ganina, di ba ingon man to nga lahi na pod niya pangutana niya. Nagamit man niya ang pangutana niya nanapoy bunyag. Sige ato nang follow up pagamay sa bunyag. Bunyag, sige. Pero sa di pa ko pangutana sa bunyag, ako sa ni kuan ang kato bitang follow up ang last. Kay naginaminam jud ko ganina sa follow up niya. Ipapahuli na. Naputol man. Bayan to sa pagkaon. Pagkaon na pod. Gutumon jud ta nila. Ikaw magpahuway kaon, ikaw magkaon pahuway. So karon. Follow up question ni siya sa last niya giingon ni Bro Darwin nga matod pa niya nga dili na isyo ang pagkaon sa panahon sa Kristohanon. Karon diri sa New Testament ki patuhop sa iyang unahuna sa katawhan nga
Kristohanon nga pamulong ang New Testament. So ari ko sa New Testament. Buhat. Ari sa dili wala katagan padre. Sige. Nagpari na ka nako. Padre na. Sige lang pagtahod man. Bawal na ba yun to si Brad Jimmy, no? Bawal magpader, no? Okay ra na kay ako man. Matod padre Brother Win. Di ba ningon makaganina nga dili na issue karon nga panahon ang sa Kristohanon ang pagkaon. Matod padre sa sulat. Kani siya nga version akong ibasa. Roma. Kuan siya Santos nga Biblia. Roma. Hubad gikan sa Latina Vulgata. Footnote lang. Footnote na din. Mateo 15. Bali explanation ni sa nagsulat si Manuel Yap, no? Monsignor. So labaw-labaw pa ni Bro Darwin, Monsignor. So matod padre, ang makabuling sa kalag sa tao mao ang sala. Og kini nagikan sa paglapas sa sugo sa Dios. Ug ang tinubdan ning paglapas mao ang kasing-kasing sa tao. Kung ang atong pagkaon dili supak sa sugo sa Dios, kung sa iyang simbahan walay kalapasan na himo. Ug busa wala mabuling ang atong kalag. Kung ugaling ang atong pagkaon supak man sa sugo sa Dios, kung sa simbahan may kalapasan ug busa nabuling ang atong kalag sa sala. Karon ang pangutana. Ningon magug ka ganina Bro Darwin nga dili na isyu sa New Testament or Kristohanong panahon, santos nga Biblia. Monsignor Yap ang naghubad gikan sa Latina Vulgata. Mateo 15 footnote. Dari? Okay. So matod man nimo ganina nga dili ni pag-criticize sa papatinaw lang ni. Matod pa nimo ganina nga dili na isyu sa atong panahon karon sa New Testament, Kristohanon ang pagkaon. Karon ang pangutana, nabasa naman og nadungog sa bagang duot sa katawhan nga naagyoy pagkaon nga gisgutan diha nga hinungdan nga makasupak sa sugo sa Dios unya makasala mabuling ang kalag. Pangutana, nganong wa man magkahiusa? Okay, nganong wa man magkahiusa ang pangatarungan ni Bro Darwin og sa sulat ni hubad ni Monsignor Yap sa Santos nga Biblia. Salamat bro. Nakuha na nako. Sa Matthew 15 footnote. Okay. Okay. Nasabtan na nako kay ako gibasa. So, wala niya masabti. Kaya doon naman tayo, Lenten season, di ba? Bawal ang pagkaon ng karne panon ana. Muna sa context. Dili ang pagkaon ng baboy. Bro, out of context to imo. Yan ang Bernie Santo ba? Bawal man tayo karne ng baboy, di ba? Oh, muna context. Kung ang simbahan mo sugo na to nga panahon doon na tayo fasting and abstinence, no? So, kung mayon ang simbahan nga mag-abstinence tayo, yung kaon ka na kasaka. Di ba? Muna punto diha. Pero dili na kaos baboy. Oh, muna nga Brad, baka pa na mo dapig nimo ba? Kaya kung ang balaod mo ang simbahan mo na, ang simbahan mo sugo gani nga bawal ang pagkaon karong panahon na abstinence, fasting, di ba? Kano sa ama na sa Holy Week o sa Lenten season tanang Bernis, di ba? Obliged ta. O Miyerkules Sabadles, Bernis Santo. Mo na context diha. Yung wa ka kibaw, mura pug siya eksakto. Pero wa mo jud siya kasakto, no? Mo na nga, bro, si Monsignor man na, Katoliko man na, di ba? Siya mo'y naghubad ini. Muna nga, ang context ana, muna akong ibasa jud kay sakto ba ang nasiyang hunahuna. Sakto ang naa sa text, sayop ang nasiyang hunahuna. Murag padung tubigon, siya padung karlapi. Padung tubigon, padung karmin po siya. Muna wa jud na mo dapig nimo bro. Ug wa po na masumpaki sa akong gisulti. Okay? Kay nagpadayon man kita nag-observe nga bawal ang pagkaog karne panahon sa Miyerkules Sabadles o Bernis Santo. Abstinence na og fasting. Muna mangumpisal bitaw ta kakaon kog karne pag Miyerkules Sabadles. Kay mao man ni. So man gipasabot ni Monsignor Yap. Okay? Nakasabot na ka Brad? Sige lang kay mao may mong tubag. Oh. Okay, salamat. Mao may mong tubag pero wa ko ingon niya ni uyon. Iha man tubag kay naman tay freedom. Sunod, ayun na kaon. Sunod pangutana. Ayun na kaon kay gutom na kayo. Kanina lang last, lahi na lang ang pangutana kay murag gutom mas padre. Kaduhan ng padre nako. Sige. Okay na salamat Brad. Padung na din magkatoliko. Nanan man ko sa pag-serve nako sa una sa working student ako. Sige. Oh. Away problema. Sige lang. Kani. Na-issue man to kanina about baptism sa masuso, no? Ato ning basahon ang inyong libro kanini ang The Sacrament of Baptism. There are 4 basic requirements for receiving baptism. Kani. There are 4 basic requirements for receiving baptism. Ang word diriging on receiving baptism. So kani bang masuso mudawat ba ni siya? Ano may receiving? Makadawat ba din ni siya og kining bunyag niya 4 basic man. Ang 4 basic dire gimension, believing in Christ, understanding the Apostles' Creed, kaya naman sila libro nga kanang lang i-understand ang Apostles' Creed. Accepting the 10 commandments, katong gi-question ganina nga about sa 10 commandments. Knowing the 7 sacraments and the Our Father. So pagampo na siya. So karon, ang question niya ni makahimo ba des pagdawat ang masuso ani kay receiving baptism ni kinahanglan 4 basic
makahimo ba or Okay, nindot kayo pangutan na. Wa niya tiwas ah. Buguya jadi mo brother, no? Mo nang gitawag sa kita kabasa ka ni, what is the difference between infant and adult baptism? So sa mga infant magwali di ka didto. Referring sa adult. Example, mabalik ka karon. Mo nang gaan ka og na mo profess sa faith, mo na believing in Christ, profession of faith. Kaduha, understanding the Apostles' Creed. Mo nang gaan ka catechism. Referring to adult baptism. Mo nang para nis dagko. Sagad may di na ka magwali dito. Ay mawalihan ka to mga maninoy, mga maninay, mga ginikanan. Okay? Wa po di mo dapig di mo. Sige lang. Pero ako man eh. Okay. May nagbasa-basa na sila catechism, no? Inya, kuwang lang na sila comprehension kamay ba, no? Kaya mabasa, dapig din na to da. What tiwasa? Naras unahan jud, no? What is the difference between infant and adult baptism? Infant mga bata. So di na nimo walihan tong bata mo kag buang. Mo patoy buot. Og naglisod gid itong sabot tong usa nga di na to infant, adult na to. Mo nang nga bro, nindot kayo nga inyong basahon ang tibuok nga kuan nya. Akong advice ninyo, dugangi ang comprehension kay mas masamot pagkabugat ang atong pagtuon sa kamatuoran. Okay bro? Okay pa mo pangutana? Wala yung mangutana? Pero ningon man si Gutom 7:30 lang ta. Si Ryan God nga Sige. limit Basta na pa yung mangutana. kay gutom na no. Salamat kay Brad. Napa pa sila ka, Audrey. Salamat Napa pa sila ka. Salamat bro. Salamat Pilson. Bro. Salamat kay bro. Napay lain mo tana? Napay lain? Yan, salamat kay... Kasi may punta na diya. Ay, napagawin kay gutom na. Lain mo tanan din pita. Kutob, 7:30. Ari ni Leo. Wala to. Speakers ka side. Wa? Or hadlock lang gud mo ban. So, hadlock na. Ingon na ni Butas, kalig-on. padre. Ingon na ni kalig-on ang simbahang Katoliko. Ngano man 1,000 ang edad sa simbahang Katoliko 1,991. Pila edad sa to simbahan? Ang Seventh-day Adventist 18th century pa. Ito pa nga 200 years old pa. Muna nga ayaw ninyo ibaylo ang simbahang Katoliko sa simbahan nga tinukod lang magtao. Amen. Karon daghan na kay namalik makiksunan mo nang naghimo tag Grand Bible Rally. Okay? Pero kato mga pastor ay siya mapanguli kay mga unta, no? Kay maghinungitay tag baboy yun niya. So wala may pangutana? Ha? Manguli na ta? God is good all the time. Atong pakpakan ng atong Paris priest na to, Father Chumari Pulo, nga nakiguban nanto karon. Nya atong isong pari dinhi sa Diocese of ato papaminawon din atong butang pari. Kaya napagaw ra ba ni, no? Giin kanina nag-concert, no? Ato paminawan tong gaas mas pagpakpak atong Paris priest.